Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Etong si Boying Remulla talagang nagiging halatang halata yung kanya pagiging bias dahil talagang ang idinidiin niya etong si Bong Revilla at saka si Senator De La Rosa para ma-divert yung issue ng flood control. Kaya kung inyong mapapansin, di ba, ang pinaka nagiging topic ngayon sa social media, pati sa mainstream media, ay yung paglabas nga ng warrant of arrest ni Bong Revilla at ni Senator Bato de la Rosa. Pero ang nakakapagtaka rito, bakit alam din ni Boying Remulla na maglalabas ng warrant of arrest yung Sandigang Bayan patungkol dito kay Bong Revilla? Yung sa ICC nga, meron siyang hawak kung tutusin. Wala naman siyang kinalaman doon kasi ano na yun issue yung foreign policy na yung nakapaloob doon dahil International Criminal Court manggagaling yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, pero nakikisawsaw si Boying Remulla. Pero dito, parang alam niya rin na nararamdaman din niya o hindi natin alam kung talagang sigurado siya na maglalabas ng warrant of arrest yung Sandigang Bayan sa issue ng flood control dito kay Bong Revilla. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot mo muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno. Imagine ninyo, imagine ninyo, pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na eh. Wala nga siya sa Senado ngayon eh. Di ba? Inilaglag nga siya ni Marcos eh. Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. So pansinin nyo, nung lumabas yung issue na maglalabas din daw, hindi pala maglalabas, kakasuhan pa lang si Martin Romualdez ng plunder, ng DPWH, di ba? Hindi masyadong kinakagat ng mainstream media. Pero nung nagsalita si Boying Remulla, umugong yung balita na magkakaroon ng warrant of arrest si Bong Revilla sa issue nga ng flood control, pumutok kagad yun. At yun ang kinakagat ngayon ng social media at mainstream media. Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Eto, panoorin ninyo ito. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from speculation? No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Yan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi ni Corina, na naming names, the two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation.
Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ko. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya eh. Binitawan ito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Diba? Yung nakaraang panahon ni Pinoy, di ba? Magkasamang nakulong yan si Bong Revilla at saka si Jinggoy. Ngayon, magkabadi na naman sila, magkakosa na naman sila. Kung nagkataon kung papanigan ng Sandigan Bayan yung iniyaing reklamo ni Boying Revilla, second time around talaga mangyayari na magkakosa na naman itong si Bong Revilla tsaka itong si Jinggoy. Pero ito ang ito yung pinaka tandaan natin. Acquitted po yung dalawa sa kaso na sinampa ni Pinoy, ng administrasyon ni Pinoy. Acquitted yung dalawa. So, yung second time around na to, possible, ganun din yung kaharapin ng kaso. Kasi nga, wala namang matibay na ebidensya eh. Ang problema lang dito kay Boying, talagang sinasamantala lang niya yung mainstream media, nanggaling sa kanya yung impormasyon na magkakaroon nga ng, makukulong nga daw yung dalawa. Sa kanya nanggaling. So, pinangungunahan niya na yung kumbaga, yung senaryo, nagbibigay na agad siya ng yung parang sa mga sinihan, di ba? Premier, parang gano'n, ng mga teaser, kumbaga, di ba? Nagbibigay na si Boying Rimulya. Part na ng mind conditioning para at least na kumbaga yung mga taong bayan na nag-aantay ng resulta ng issue ng flood control. Kumbaga, ito na yung resulta. So, nakikita niyo yung diversion, nawala na yung focus ng tao doon sa pinaka-mastermind ng flood control project. Napunta na ngayon, parang lumalabas dito ngayon, ang pinaka-mastermind ng flood control ay si Bong Revilla at si Jinggoy. So, planado na. Banat bay? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla dun sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigan Bayan. Yun yung korte. Sandigan Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing mayroong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Ito yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it, wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawarant? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa.
Hindi babasahin pala, hindi binasa. Hindi babasahin kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa eh. So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. Gago! What kind of lawyer you are? If you are a lawyer. I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico. Talaga naman kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Zaldico. Dumaan sa korte yan. So, from Zaldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, "Hoy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito. Sumagot ka." In 15 days. Usually 15, minsan 10, di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days. Pasasagutin ka. Sasagot ka ngayon. Pak. Yeah? Usually, humihingi pa nga na extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi dun judge, hindi pala judge. Fiscal, sorry. Sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi ng fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa fiscal na yon? Ganyang kagulang itong si Boying Remulla. Alam nyo, feeling ko nga rito isa siya sa mga nag-suggest na magtayo ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Bakit natin naisip yan? Etong si Boying Remulla, halos hindi nagtatrabaho to sa ombudsman. Kaya nga titingnan nyo, panay ang press con, di ba? Laging nasa media. Laging, di ba? Lagi siyang on the spot. Yan nga isa sa mga pinupuna sa kanya nung dating ombudsman, si Martires, di ba? Na laging nagpapamedya. Ngayon, etong si Boying Remulla, feeling ko, nakaasa lang to sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Tapos, ginagawa niya ngayon, since meron na siyang mga hawak na mga ebidensya kuno na galing sa ICI, minamanduan niya ngayon yung Sandigang Bayan sa pamamagitan ng pagpipressure. Pagpipressure na nagbibigay na siya ng deadline na kailangan by December 10 may lumabas na warrant para kay Bong Revilla para maikulong kagad. Sabi nga ni Banat Bay, kailangan mo na sumagot yung inirereklamo kasi kailangan mo nilang malaman ano ba yung demanda sa kanila, ano yung reklamo sa kanila. So kaya nga binibigyan ng allowance sa 10 days. So doon pa lang, gumagawa pa lang ng counter affidavit si Bong Revilla. Etong si Boying, minamain condition na at pinipressure na yung Sandigan Bayan na maglabas kayo ng warrant. Ngayon, bakit natin sinasabing matalino, magulang ito si Boying Remulla? Kasi once na hindi maglabas ng warrant of arrest yung Sandigan Bayan, dalawa pwede niyang gawing option. Yung Sandigan Bayan, pwede niya sabihin, may pinapanigan ng Sandigan Bayan. Pwede niyang ganun gawin niyang narrative. At pwede niya ring ituro yung ICI, sabihin, palpak yung ICI sa gagather ng mga ebidensya. So, malabnaw yung mga ebidensya, puro hearsay. Parang gagawa na siya ng senaryo na dahilan na pumalpak yung dalawa, siya lang yung magaling. Kasi, di ba, pinipressure niya, makikita sa media na talagang yung eagerness niya na masampahan ng kaso yung mga tiwali daw. Pero alam naman natin na ginagamit lang din naman ni Boying Remulla yung sitwasyon. Sabi nga dito rin ni Banat Bay, one hit, two birds, parang ganon, di ba? Yung sa isang bira, dalawang manok kagad yung naitumba. Dahil two birds in one stone daw. So, since kalaban nga ni Remulla, yung mga Revilla sa Cavite, at ito, kumbaga dito, pinipintahan niya na ng itim.
So, sinisira niya na yung mga rebellion ngayon sa Cavite. At the same time, yung hindi pagpirma ng mga rebellion sa impeachment, ngayon nila sinisingil ngayon. So, 'di ba? Double blade ang nangyayari ritong hawak ni Boying Remulla. So, kita niyo yung kagulangan nito ni Boying Remulla. Ina-apply niya ngayon. So, yung bending the law, sanay na sanay siya sa bending the law kasi siya ngayon na pinakamapangyarihan. Hawak niya sa liig si Bongbong Marcos gamit yung kanyang posisyon. Di ba? Ano tawag mo doon? Ang linaw nun, mga kababayan. Ganun ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga rebelya sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Bakit nga ba? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint. Diba? Isa yun sa mga rason kung bakit pinag-iinitan ngayon ni Bongbong Marcos at ni Boying Remulla si Bong Revilla. Yan ang pinakarason dyan, politika. Of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng ano ba ito, yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista popular talaga siya. Pero nalaglag. Diba? Nung nakarang eleksyon, nagbudots lang yan si Bong Revilla, nanalong bilang senador. So, ganun kapopular, ganun siya humatak ng botante. Pero dahil nga hindi pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, inilaglag ni Bongbong Marcos at alam natin na ramdam yan ni Bong Revilla. Pero syempre dahil politika nga yan, hindi na nila ipararating o ipararamdam na alam na nila yung naging diskarte ni Bongbong Marcos. Pero yun yung isa sa mga nakikita natin dahilan. Bakit ganito yung ginagawa sa kanya ngayon? Siyempre, dahil na rin sa tulong nito ni Boying Remulla. Nalaglag? Sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampan niya. Saka nakakita nun. That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Ihiga mo na yan, Banat Bay. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan. Sa mga Duterte yan. Pero remember, sabi nga nila, I think 50 or 45%. Tanong nga natin kay how many percentage the voters of Luzon? Okay. Excuse me. Sorry naman. Ang daldal mo kasi. Sabi kasi nila,
More than, I think it was 45% ang botante ng Luzon. Yan yung naalala ko eh. Ayan. Okay. Ito, lumalabas. Ayan, sabi dito, 54.5% nasa Luzon. Okay, nasa Luzon yan. Ibig sabihin, given na Mindanao at Visayas, majority yan. Nakita sa ano yun doon sa huling survey, VP Sara yan. Pero remember, may 54.5% ang Luzon. At ang kabuang botante ng Cavite ay napakalaki. Ayan, nakalagay dyan, no? Cavite bilang bahagi ng Luzon, 2.4 million. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. Kaya nga 'di ba naging issue yung etong COMELEC. Kasi nga paanong isa lang ang nakalusot. I mean, di naman kumbaga 3, 4, kumbaga karamihan dun sa Duterte hindi nakalusot, yung hindi masyadong kilala. Pero yung mga humabol lang like Camille Villar, si Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo, Marcoleta. So 5 lang yung nakalusot do sa Duterte na dinala nung Mindanao. So may hocus-pocus pa nga sabi nga ni Banat Bay, di ba? Yung Pinklawan ngayon, dalawa, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino halos hindi nangampanya pero nakapasok. Salamat po, COMELEC George Garcia. Parang ganun na nangyayari. So possible din dito sa mangyayaring eleksyon sa 2028, posible ganun din yung mangyari diyan kapag hindi nabantayan ng maigi yung igagalaw ng COMELEC. Dahil yung 54% ng Luzon, so 66% yung hawak na ni Vice President Sara Duterte. So kung titingnan mo parang majority decision, parang lamang na lamang, di ba? Dahil meron ka ng 60%. Ngayon, yung dito naman sa Luzon, pwedeng manipulahin yung Visayas at Mindanao, mamanipulahin din dito sa Luzon. So, pwedeng may tulog pa si Vice President Sara Duterte kung hindi nga tayo magbabantay sa igagalaw ng COMELEC through Bongbong Marcos. So, yung laki ng botante ng Cavite, pwedeng gamitin, panabla, kuno. Although, hindi naman masasabi yung buong Cavite, makukuha niyan yung boto ng ni Bongbong Marcos. Pero, syempre, alam naman natin na meron pa rin makukuha ang boto dyan si Sara Duterte, pero sa sitwasyon kasi natin ngayon, na hawak nga ni Bongbong Marcos yung COMELEC, dahil yung commissioner dyan dating abogado ni Bongbong Marcos. Yan may isa sa mga kino-concern nga din, di ba? May conflict of interest doon sa pagkaka-appoint kay George Garcia dahil nga abogado yan ni Bongbong Marcos. Pero yan ang in-appoint niya bilang commissioner ng COMELEC. So, pwedeng nahaluan na rin talaga ng di ba? Siyempre, meron silang relationship, client, lawyer relationship. So, nai-impluwensyahan. So, merong ganong factor. Kaya, etong Cavite, napaka-importante na to kasi ito yung pwedeng gawing panabla. Para lang, alam nyo, makahatak ng boto. Kunyari, itong si Bongbong Marcos. Alam natin, mas pinaniniwalaan sa Cavite ang mga Revilla at supporter ni VP Sara Duterte. Alam naman natin, sigurado na ang Rimulya, ang ikakampanya niyan, yung administration slate ni Marcos. Kung maaalala ninyo, ganyan din ang ginawa nila nung panahon kay Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi kasama kami sa kampanya. Last minute nagdesisyon lang ang mga Rimulya na papasukin ang mga Duterte. No choice na sila, kailangan na nila sumipsip. Kasi grabe na yung trend kay Pangulong Duterte. Naalala ko noon, wala ka nang madadaanan pag siya ang nangampanya at umikot. Wala na silang choice.
kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte, pero nung una ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. So, ibig sabihin, user. User itong mga Rimulya. Nung naramdaman nila na umaangat na yung popularity ni Pangulong Duterte, sumampa sila dun sa barko. So, mga user. Parang yung anak, di ba? Nahulihan, user. Itong dalawa, user. Pero hindi user na gumagamit, ha? Manggagamit lang na ginagamit lang yung popularidad, di ba? Nakikiangkas. Parang yung anak ni Boying Rimulya, nakiangkas lang din sa pangalan ng tatay niya. Kaya, posible, kaya na-acquit. Di ba? Dun sa kanyang kinaharap na kaso. So, kitang-kita nyo na dati dikit na dikit kay Pangulong Duterte, pero nung kailangan ng dukutin si Pangulong Duterte, sila mismo yung nanguna pa para bitbitin si Pangulong Duterte doon sa dahig sa ICC. Talagang wawasakin ka pag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagbi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kung hindi ang Rimulya, si First Lady, at si Romualdez. Si Marcos, Di ba? Given naman talaga yung si Romualdez at si First Lady. Pero yung kay Boying Rimulya, malaki rin talaga yung posibilidad na totoo yung sinasabi ni Banat Bay na isa rin sa mga nagmamanipula. Kasi nga may hawak na alas to sa mga Marcos. Ibiruin mo, naging DOJ secretary tapos bigla nag-apply ng ombudsman. Kahit na sandamakmak yung kasong kinakarap nito sa ombudsman, nahilot, na-bending dalo. So siya yung napiling ombudsman. Tapos pag upong ombudsman, anong ginagawa ngayon? Puro press con. Puro 'di ba? Puro halos hindi nga nagtatrabaho. Inihintay lang yung assessment ng ICI. Kasi napakagulang nga nito ni Boying Rimulya. So ganyan talaga ang politiko. Kaya nga dapat yung ombudsman, hindi dapat politiko nilalagay din eh. Hindi natin maintindihan kay Bongbong Marcos bakit napilitan siyang ilagay itong si Boying Rimulya, pero sabi ko nga sa inyo sa mga nakarang video natin, pwedeng makasama rin yung paglagay ni Bongbong Marcos bilang ombudsman dito kay Boying Rimulya. Kasi tandaan nyo, 7 years itong si Boying Rimulya. Kapag nawala na sa posisyon si Bongbong Marcos, kung hindi tatanggalin ng susunod na presidente itong si Boying Rimulya, pwedeng mangagat itong si Boying Rimulya dahil nga patong-patong yung magiging kaso ni Bongbong Marcos, malamang siya mismo yung bumitbit kay Bongbong Marcos para lang linisin yung kanyang pangalan kasi nga politiko to. So kung saan yung daloy ng agos ng tubig, kung nasaan yung pinaka ginhawa, nandun si Boying Rimulya kasi nga manggagamit din ito, certified manggagamit to. Kaya yun ang aabangan natin sa 2028 kung magkakatotoo yung ating hula na itong si Boying Rimulya ang isa sa mga kaagat kay Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.